Kinakabahan ako. I don't know. This is weird. Ba't ako kinakabahan? Kakausapin ko lang si Doc. Every time nakakausap ko si Doc, I'm happy. I'm happy to, have a conversation with him. Ba't kinakabahan ako ngayon? It's weird. Normal. Hi guys! Hi everyone! I'm currently on standby for my doctor's consultation and same rules apply. Ipaparinig ko sa inyo kung ano yung mga sasabihin ko kay Doc. So, I am currently under observation because last time na nag-usap kami, inalis niya yung antidepressant ko and then naka-full dosage na ako ng mood stabilizer and then naka-half dosage ako ng mania management and then dinagdagan niya ako ng bagong gamot which is the mania prevention medication. So, I am currently under observation kaya monthly na naman yung consultation namin to check if the set of medicines that I have right now would work for me or kung maganda siya. So, let's see guys, i-share ko lahat sa inyo na sasabihin ko kay Doc. Hello po, Doc. Good afternoon, Doc. Yes po. Yes, all good naman, Doc. So, ito po yung mga observation ko. Opo, wala na po akong attack. So, mayroon akong one-time attack, pero hindi ko siya masasabi ng attack kasi parang normal response lang ng body ko yon dun sa event na nangyari kasi nag-lay off na naman kami ng tao and then yun nga, parang due to that one, para kaya hindi ko siya masasabi na attack. So, may crying spells of course, iniyak ko, parang ganun, but after that, wala na. Okay na ako. Parang gano'n. Parang normal, oo, normal response na lang siya ng body ko. Ang napansin ko lang, Dok, kasi nung last time, 'di ba, kasi sobrang dami kong attacks noon. Medyo humina rin ako kumain noon eh. Hindi ko lang nabanggit. So, nasa 42, 43 kilos ako ngayon. Ngayon, Dok, 50 kilos na ako. Yes, Dok, sobrang lakas kong kumain. Kasi 'di ba, pag I have to take the medications, yung tatlong medication during the night time bago ako matulog. Lalo na yung yung bago. Ayun, Dok, basta pag ininom ko yun, grabe. As in, kahit para akong dinay ko pa yung buntis na naglilihi. Hindi naman gutom na gutom. May cravings ako na busog na ako pero gusto ko pang kumain. Ganun, Dok. So, and then, Dok, teka lang check ko lang po yung listahan ko po. Yung sa, 'di ba, wala na po tayong antidepressant, pero may controllable naman, Dok. Ano naman siya, may mga events lang ako or sabihin natin masamang gising na yung sa biglang sudden anger, sudden na bigla akong magtataray, pero hindi naman magtatagal. Yung parang iko-call out lang ako ng asawa ko, "Yung nagtataray ka na naman," ganyan. Then mawawala na, papalamig na ako. May mga gano'n na naman, which is hindi ko nararanasan nung naka-antidepressant ako. So, pero hindi pa naman siya kailangang pagtuunan ng pansin ngayon kasi ano naman siya, Dok, controllable naman. So, walang panic or mania attacks with or without triggers the whole month. Kaya lang, Dok, 'di ba? Kasi recently ko lang nakikilala yung sarili ko nung nag-start tayo ng medications, 'di ba? So, parang parang hindi ko alam ano ba talaga yung totoong personality ko. Parang nagkakaroon ako ngayon na katulad kanina, Dok. Sabi ko, yung asawa ko tinatawanan ako. Sabi ko, bakit ako kinakabahan? Ba't ako kinakabahan? Si Doc lang naman yung hinihintay kong kausapin. Sabi niya, normal yan pag may kausap ka na pag yung may kausap ka na may authority or something na makakabahan ka, ganyan. Sabi ko, ha? Normal sa tao yun kasi dati, Doc, hindi ako nakakaramdam ng ganun. Kahit sabihin mo presidente pa ng Pilipinas yan or para sa akin pare-parehas lang tayong tao. I can talk to you in a respectful way, a respectful manner. Hindi ako nakakaramdam ng nervyos. Kahit na sabihin mo boss ko yan, wala akong boss employee syndrome, wala akong ganun. Kaya sabihin sa akin, uy, nagiging tao ka na. Sabi sa akin nung husband ko kanina. So, yun, Dok. Parang I am discovering something na
which is normal sa mga hindi pala normal na ginagawa ko dati. Yun, it is funny for me kasi, ayun nga, Dok, natatawa ako kasi hindi ko ini-expect na kakabahan ako dahil kakausapin ko lang kayo, Dok. Um, Wala po. Basta nakainom po ako ng 3 medications. Actually, kaya ko na silang labanan ngayon, Dok. Basta nakaupo lang ako, kaya kong labanan yung antok. Pero, Dok, pag nakahiga ako, wala pang 5 minutes, tulog talaga ako. As in, nafu-full ko yung sleep ko. And then, nakakagising naman ako sa dapat kong oras na gumising. Actually, sobra-sobra pa nga ako sa tulog, Dok eh. Ayun. And then, ano naman ako, I keep myself busy. Lagi akong may ginagawa. Ayoko nang wala akong ginagawa. Then, di ba Doc, may business ako. So, full ano ko sa business ko. Medyo tumigil lang ako this past few days kasi na-sprain ko yung braso ko kakabuhat. Kaya medyo nag-aano ko ngayon, ano kaya gagawin ko ngayon? Kasi hindi na sanay yung katawan ko na walang ginagawa or walang pinagkakaabalahan. Hindi ko binibilang Doc eh, pero ano, siguradong either, teka lang itansyahin ko lang Doc, more than 8 hours. If hindi ako manonood ng something na magbababad ng series. Pag nagnonood ako ng series, siguro mga around 6 to 8 hours. Pero pag wala akong pinanonood, natatapusin ko more than 8 hours po. Yes, Doc, kasi ang work ko ngayon, hindi na ako night shift eh. Day shift na ako. 8 o'clock na ng morning hanggang 2 p.m. na yung work time ko. So, pag log out ko sa work, magla-lunch lang ako. Ito, no? Magla-lunch lang ako and then hahanap lang akong gagawin dito sa bahay or about sa business. And then around 3 to 4 p.m., magpapa-prepare na ako ng merienda niya. Basta problemahin ko na yung merienda ko kasi uupo na ako sa kama. Around 3 to 4 p.m. pa lang tundo ka. Uupo na ako sa kama para asikasuhin ko yung social media accounts ko, ng business ko, ng mga ganyan. And then, basta puro mobile, streaming, gano'n. Kung hindi naman social media ng business ko yung aasikasuhin ko, manonood ako ng Netflix or tawag nito, Disney. Ayun. And then, yun, habang kumakain, Dok, then makakatulog ako noon around 7 p.m. na. So, nakaupo lang ako noon. Nakaupo lang ako from around 4 p.m. to 7 p.m. Nag-i-stream lang ako sa phone. Yun. Pero in between that, if may malaki kaming orders, eto naman Dok, talagang kulang ako sa tulog, mga around 5 hours lang. Pero bihira naman mangyari yun, mga twice a month lang yun. So, yun nga, nakadalawang call sa akin si Doc at hindi ko po na-record yung second conversation. Doc needs to review my history from the time na nagpa-consult ako way back June of 2023. Then, nag-stop ako 4 months and then nag-resume kami ng consultation ng January 5 of 2024. Continuous na yon hanggang ngayon. Now, si Doc, he found out na mood talaga ang nagkukos ng problem ko. So, we would focus on stabilizing my mood. Kaya yung mga medications ko ngayon, tinaas ni Doc yung mood stabilizer ko, but my mania management at saka yung my mania prevention, which was nireseta lang last month, is na-retain lang yung dosage. So, sabi ko nga sa inyo, magpo-focus lang kami ngayon to manage my mood swings kasi nga, before, hindi ko napapansin na over a week na pala akong super high or more than a week na pala akong super low. Then suddenly, magbe-breakdown ako into depression, panic attack, and other forms. Yun. So, sinabi ko rin kay Doc na mas gusto ko tong new combination ng medications ko kasi in a span of a month, wala akong naging any form of attacks or any form of hallucinations and delusions. About weight gain naman, from my usual normal weight of 42 to 43 kilograms, I am now 50 kilograms in a span of a month lang. Kasi,
Guys, hirap na hirap po akong mag-gain ng weight ever since I was a kid. So this is the first time I have reached 50 kilograms. Wa ako pakils kung may tiyan o puson ako. Hindi po ako nahihiya sa sarili ko. Proud na proud po ako ngayon sa weight ko. Hindi po ako proud na dati na payat ako. This is a huge milestone for me na na-reach ko yung 50 kilograms. And about me being a human or usual person, anong po? Yun yung nangyari kanina na kinakabahan ako while waiting for Doc. Kinakabahan ako, then yung asawa ko, tinawanan ako, sabi niya sa akin, uy, normal na tao ka na, kinakabahan ka na. Kasi it is very usual daw for a person na kabahan pag makikipag-usap sa person with authority. Kasi I never had that incident before na kinakabahan ako dahil lang may kakausapin akong tao. Kahit sino pa yung tao na yan, kahit sabihin na natin presidente pa ng Pilipinas yan, once I have the opportunity or chance na kausapin yung taong yan, without hesitation, without kaba, kakausapin ko yan. Guys, wala ako yung boss-employee syndrome. I can talk to my employer, giving my inputs without hesitations. Ganun ako ka-straightforward, guys. Kaya nung kinabahan ako kanina, nagtataka ako, sabi ng asawa ko tuloy, normal na tao ka na, kinakabahan ka na. So, that's another milestone for me. So, hanggang ngayon, guys, may bago pa rin akong natutuklasan sa sarili ko na bagong natututunan sa sarili ko. So, for those who finished this video, I would like to say thank you so much and you have a good day. Thanks, guys!